Sa hapag ng pagpupulong, may nag-uulat tungkol sa kasalukuyang lagay ng agrikultura. Bumagsak na naman ang presyo ng mga singkamas. Biglang nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Muli, paano naman ang mga halamang gamot? Naglabas siya ng isang panyo. Pinunasan niya ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Kahapon po, nag-ani ang mga magsasaka ng isang batch ng mga green herbs. Kung mabebenta natin ang lahat, lumunok muna siya bago nagpatuloy. Makakakuha tayo ng supply ng pagkain na pang-emergency para sa 3 araw. Nag-alinlangan ang babae. Kahit maibenta natin ang mga green herbs, 3 araw lang ang itatagal nyon. Ang mga green herbs ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga recovery potion, kaya naman palaging mataas ang demand para sa mga ito. Bihira lang bumagsak ang presyo ng ganoong klaseng materyales. Pero ngayon, sobrang lala ng ibinagsak ng halaga nito. Baka sa kanyang mga mata ang kawalan ng pag-asa. Ang buwisit na female lead na yan. Sa dati niyang buhay, siya si Li Sujiang. Siya ang panganay na anak sa isang pamilyang may isang batang lalaki at isang batang babae. Ipinanganak siya sa kahirapan. Nagawa niyang makapasok sa isang tanyag na unibersidad. Desididong huwag habang buhay maghirap, nakapagtapos siya ng pag-aaral. Sinuwerte siyang makakuha ng trabaho sa isang malaking korporasyon, pero namatay siya sa edad na 27 dahil sa sobrang pagtatrabaho. Pagkatapos ay napunta ang kaluluwa niya sa mundo ng isang romance fantasy novel na pinamagatang, Sa buhay na ito, pipiliin ko ang karibal ng male lead. Isang nobela na wala namang kinalaman sa akin, pero nauwi ako sa pagiging asawa ng isang mahirap na baron sa probinsya. Sa buhay na ito, kwento ito ng isang bida na bumalik sa nakaraan at naghiganti laban sa emperador. Siya ang lalaking ginamit lang siya at iniwan para mamatay ng kalunos-lunos. Inakit niya ang second male lead. Sinira niya ang lahat. Matapos patayin ng bida ang huling kaaway, ang emperador, iniluklok niya ang ikatlong prinsipe sa trono. Anak siya sa labas ng maharlikang pamilya. Samantala, ako naman na si Penelope, ay napangasawa ang isang Panginoon sa Hilaga. Isang buwan lang matapos ang kasal, naging biyuda na ako. Dahil sa gulat na iyon, naalala ko ang dati kong buhay sa Korea. Sino ako? Nasaan to? Tinakpan ni Penelope ang kanyang mukha. Pumasok siya sa papel na ito noong malapit na ang katapusan. Sa dinami-rami ng mayayaman at makapangyarihang maharlika, kahit papaano ay nalampasan niya silang lahat at naging asawa ng isang mahirap na Panginoon. Mas mahalaga pa nga ang unan na tinutulugan ng female lead kaysa sa kanya. Maya-maya, may nagbigay ng opinyon, kung magpapatuloy ito, baka hindi natin malampasan ang taglamig. Inis na sumagot ang opisyal ng pananalapi na may berdeng buhok. Hindi ba't sinabi ko nang kailangan natin ng ibang paraan para makaligtas? Bukod sa pag-asa sa mga halamang gamot, agad na nagprotesta ang financial officer na si Halo. Bakit ako ang sinisisi mo? Nagpalitan ang dalawa ng mga tinging hindi pala kaibigan, habang si Penelope naman ay nakaupo roon nang magkakrus ang mga braso at nag-iisip. Matapos mapatay ang asawa ko ng isang halimaw, naging responsibilidad ko na ang lahat ng tao sa teritoryong ito. Paunti na ng paunti ang supply ng pagkain. Ang mga emergency ration ay tatagal na lang ng 2 buwan. Masyadong maikli iyon para makaligtas sa darating na taglamig. Mabuti na lang at kabisado ko ang orihinal na plot. Maibebenta ko ng bultuhan ang mga singkamas at in-demand naman ang mga halamang gamot. Bilang mga sangkap na panggamot, kung magsisikap lang ako, naisip kong kahit papaano ay malalampasan namin ang taglamig. Pagkatapos niyon, mag-aampon ako ng isang tagapagmana mula sa kamag-anak ng asawa ko at ipapasa ko sa kanya ang teritoryo. Saka ako magreretiro ng maaga. Sa pagkakataong ito, siguradong tutuparin ko na ang pangarap na hindi ko nakuha sa dati kong buhay. Ang maging bata, mayaman, at retirado ng maaga, na nahimik siya sa naisip na iyon ang pinaniniwalaan ko. Sino bang mag-aakalang magbubukas muli ang kalakalan sa silangang kontinente sa loob lang ng isang gabi? Pinigilan ni Penelope ang kanyang mga luha. Hindi ako makapagsalita, nasa bingit na ako ng gutom. At lahat ng ito ay dahil sa female lead. Talagang hindi madali ang buhay. Sa orihinal na kwento, ang female lead ang nagtatag ng trade alliance. Binuksan niya ang komersyo sa silangang kontinente. Ang mga barko ng kalakal mula roon ay nagdala ng mga mura at dekalidad na mga halamang gamot. Patuloy na bumagsak ang presyo ng mga halamang gamot mula sa Hilaga. Pinuri ng mga tao ang female lead dahil sa murang gamot. Pero ang mga maliliit na Panginoon sa Hilaga na nabubuhay sa pagbebenta ng halamang gamot ay itinulak sa bingit ng pagkalugi, gaya na lang ngayon. Muling nagsalita ang opisyal ng pananalapi na may berdeng buhok. Hanggang kailan ba tayo magtatalo kung sino ang tama? Ang mahalaga ngayon ay kung paano tayo mabubuhay. Galit na hinampas ni Halo ang mesa. Tinatawag mo ba itong kahiyahiya? Kung ganoon, siguradong mayroon kang napakagandang solusyon. Galit na siya. Ang isa naman ay nanindig ang balahibo na parang basang pusa. Hindi pa ako tapos magsalita, mukhang nawalan ng kibo ang manager. Habang patuloy na nag-aaway ang dalawa, tama na, paano nyo nakuha ang lakas ng loob na mag-away sa harap ng kasalukuyang pinuno ng inyong teritoryo? Dahil doon, medyo kumalma sila.
Bahagyang ngumiti si Penelope, talagang magulo ang lahat ng ito. Sa huli, dapat tayong magtulungan. Una, wag nating hayaang masayang ang mga singkamas. Ipamahagi nyo ang mga iyon ng patas. Iyon lang. Sige. Ipamahagi nyo ang mga yan at siguraduhing tuyong-tuyo para pwedeng gawing pagkain. Habang nakahalukip-kip at may determinasyon sa mukha, nagdeklara siya, resolbahin muna natin ang pinakaimportanteng problema. Nagbigay naman ng suhestyon si Manager Halo. Sa ngayon, ang natitirang emergency food sa Kastilyo ay tatagal na lang ng 10 araw. Kahit hindi natin ito ipamigay at itago lang para sa Kastilyo, mahihirapan pa rin tayong magtagal ng higit sa 3 buwan. Napaisip siya. 10 araw? Hindi man lang 1 buwan, kundi 10 araw lang. Sa lagay na to, hindi ba dapat magdeklara na lang tayo ng pagkalugi? Sa huli, nagtanong na lang siya, may iba pa bang problema? Sumingit naman ang isa pang opisyal sa pananalapi. Kapag dumating na ang taglamig, maglalabasan ang mga halimaw, kailangan nating kumuha ng mga mersenaryo bago pa mahuli ang lahat. Bukod pa doon, kulang na kulang tayo sa mga magic stone. Kailangan natin ng hindi bababa sa 50,000 ginto para madagdagan ang mga ito. Para malampasan ng ligtas ang taglamig, kailangan natin ng rasyon na tatagal ng kahit 3 buwan, pati na rin panggatong at tubig. Sinubukan niyang magmukhang kalmado, pero ang totoo ay gulong-gulo na siya. Kakayanin ko pa ba to, o dapat na ba akong tumakas? Dahan-dahang tinuktok ng kanyang mga daliri ang mesa habang nag-iisip. Sa madaling salita, wala na tayong pera. Kahit na napunta na siya sa mundong ito, kailangan pa rin niyang magdusa dahil sa pera. Ano ba naman ang dapat niyang gawin ngayon? Paano ba siya mabubuhay sa teritoryong ito ngayong taglamig? Bigla ay may naisip siyang paraan. Ano kaya kung mangutang tayo sa Imperial Bank? Hindi nagustuhan ng mga konsehal ang narinig, pero hindi nagpatinag si Penelope. Napalunok si Manager Halo. Papayag kaya talaga ang branch manager na pahiramin ng pera ang teritoryo ng Halo? Halatang iyon ang inaalala ng lahat. Paano naman magpapautang ang pinakamalaking bangko sa imperyo sa isang liblib na teritoryo? Kahit malapit nang mawalan ng pag-asa, hinampas ni Penelope ang mesa, at buong tiwalang nagsabi, pupunta ako sa Imperial Bank bukas. Ako ang kukuha ng loan. Sa ganoong paraan, mabubuhay tayo ngayong taglamig. Isang lalaki ang biglang tumayo at bumatiko sa kanya. Isang hamak na mangangalaka lang ang branch manager, hindi ba? Wala man lang siyang titulong galing sa emperador. Papayag ba tayong ang asawa ng isang baron ay yuyuko sa isang mababang mangangalakal? Kung alam lang ito ng yumaong baron, siguradong magagalit siya. Nag-alinlangan si Penelope sandali. Pagkatapos ay malamig siyang sumagot, kung ayaw nating mamatay sa gutom, hindi ba dapat lang na magmakaawa tayo? Agad na nanahimik ang lalaki, kuminang naman sa pag-asa ang mga mata ni Manager Halo, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, hindi ito inaasahan. Sa isang konserbatibong teritoryong tulad nito, hindi talaga akalain na ang isang maharlika ay yuyuko sa isang karaniwang tao. Pero heto ang tumatayong pinuno, at nagsabing siya mismo ang gagawa nito. Medyo nag-alinlangan siya. Ganito ba talaga magsalita ng diretsahan ng isang asawa? Dati na ba siyang ganito? Hinamon sila ni Penelope. Kung may iba kayong solusyon, sabihin nyo ngayon. O, baka naman plano nyo lang na mamatay sa gutom kasama ko. Bukas ng madaling araw, pupunta ako mismo sa pinakamalapit na branch. Maghanda kayo. Pagkatapos noon, sinundan ni Manager Halo si Penelope habang patingin-tingin sa paligid. Kahit ang mga dumadaan na nakakasalubong niya ay napapalingon sa kanya. Higit sa lahat, nakatayo roon si Penelope nang may buong tiwala sa sarili. Pero sa totoo lang, sobrang bigat ng loob niya, may bumulong na tila boses ng demonyo sa loob niya. Sa tingin mo ba talaga ay basta-basta ka lang papautangin ng branch manager? Mukhang ikaw lang ang papasan sa lahat ng utang na iyan. Dapat ka nang tumakas. Wala nang pag-asa rito. Pero biglang sumulpot ang isang boses ng anghel at pinalakas ang loob niya. Hindi pwede. 10 araw na lang ang rasyon sa teritoryo. Hahayaan mo na lang ba talagang mamatay ang lahat? Ayaw pa ring paawat ng demonyo. Magutom man sila o hindi, anong pakialam natin doon? Nahihirapan na nga tayong isalba ang sarili natin. Sumagot agad ang anghel, paano mo nasasabi ang ganyang kawalang pusong bagay? Sinasabi mo bang dapat lang nating iwan ang lahat para mamatay? Nagtitigan ng masama ang demonyo at anghel. Para silang magpapatayan, kaya napilitan na siyang sumingit. Tama na ang away. Wala na rin naman tayong ibang mapupuntahan. Eksaktong may tumawag mula sa loob ng bangko. Sige, susunod. Oras na niya. Pinatibay niya ang kanyang loob. Isa pa, hindi ko pwedeng iwanan ang mga tao rito. Bakit? Dahil isa na akong maharlika ngayon, nakatayo na siya sa harap ng isang empleyado. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Galing ako sa teritoryo ng Halo. Bilang kinatawan ng Panginoon, gusto kong makausap ang branch manager. Naintindihan agad siya ng empleyado at pinatuloy siya sa loob. Opo, dito po tayo. Nabalitaan kong galing kayo sa teritoryo ng Halo. Nakahalukip-kip ang branch manager at seryoso ang mukha. Anong kailangan ng kinatawan ng Panginoon sa akin? Kitang-kita ang kaba sa mukha ni Penelope. Gusto ko sanang mangutang sa Imperial Bank. Habang tinitingnan ang report,
Sa kanyang kamay, tumango siya. Naiintindihan ko. Sa lalim ng kanyang iniisip, nahulaan na ni Penelope ang susunod na sasabihin nito. Ang mga nagdaang kaguluhan. Siguradong malaki ang naging epekto sa inyo ng pakikipagkalakalan sa silangang kontinente. Alam ng branch manager na ang teritoryo ng halo, ang pangunahing kita ay galing sa mga halamang gamot at buwis ng mga residente. Pero ang ani ngayong taon ay isang malaking sakuna. Siya. Tumingala ang manager sa kanya at napansin ang kaba sa mukha ni Penelope. At dahil sa sitwasyon ngayon, nakabuo siya ng konklusyon. Mukhang malabo ka ng makabayad, sabi niya. Pagkatapos ay naglatag ang branch manager ng ilang kondisyon. Ayon sa aming records, na-approve ang loan para sa Halo Territory 6 na taon na ang nakakaraan. Kung itutuloy mo ang paggamit ng iyong lupain bilang kolateral, mapapahiram kita ng 100,000 ginto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa alok na iyon. 100,000 lang. Pinilit ni Penelope ang sarili na humingi pa ng higit. Kulang na kulang po iyon. Hindi po ba pwedeng gawa ng paraan, o luwagan niyo naman ng kaunti? Umiling ang manager ng walang paligoy-ligoy. Kahit lumuhod at magmakaawa ka pa, hindi nahihigit pa doon ang halaga ng lupain ng Halo Territory. Gusto na niyang maiyak sa harap niya. Kahit na po. Kahit ngayon lang, parang awa niyo na, pagbigyan niyo na ako. Walang awang binuhusan ng malamig na tubig ng branch manager si Penelope. Mukhang nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Nagpapahiram ang bangko base sa kakayahan ng kliyenteng magbayad ng may tubo. Hindi kami basta-basta yuyuko at mag-aabot ng pera, dahil lang humiling ang isang noble. Ang gugwardiyang nasa likod ni Penelope ay kumilos na parang bubunot na ng kanyang espada. Sa sobrang galit niya ay halos lumitaw na ang mga ugat sa kanyang noo. Ang lakas ng loob mo. Pero sa halip na lumaban, tinanggap na lang iyon ni Penelope. Naiintindihan mo? Nabigla ang manager sa naging tugon niya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng direktang mungkahi. Kung ganoon, isasanla ko ang kastilyo ng Panginoon bilang kolateral. Parehong natulala ang dalawa sa naging desisyon niya. Nang walang sumagot, tinaasan ni Penelope ang kanyang kilay. Hindi pa rin ba sapat yan? Puno ng pagdududa ang gugwardiyang kasama niya. Isang kastilyo bilang kolateral? Iyon din ang nasa isip ng branch manager. Ibig sabihin, handa na siyang isuko ang mismong teritoryo. Sinubukan siyang pigilan ng gugwardiya, pero agad siyang pinatigil ni Penelope. Huwag ka nang magsalita pa rito. Nang makita ang determinasyon sa mukha ni Penelope, sumuko na rin ang gugwardiya. Pinagdikit ng branch manager ang kanyang mga kamay at nagtanong, magkano ba ang nasa isip mo? Mabilis na nagsabi ng halaga si Penelope. 1,000,000 ginto. Pakiusap, pahiramin niyo ako ng 1,000,000 ginto. Napanganga ang branch manager. 1,000,000 ginto. Sabay tawa ng malakas. Malapit ang Halo Territory sa Grand Duchy, di ba? Kung papatagin natin ang teritoryo at magtatayo ng mga villa para sa mga noble, basta't magamit natin ang mga lupain ito, mabilis lang nating mababawi ang ipinahiram na pera. Dahil nahalata ang iniisip ng manager, nagpatuloy si Penelope. Ang palugit ng pagbabayad ay 1 taon. Ang daling lokohin ng kliyenteng ito. Wala ba talagang alam ang mga noble lady na ito sa totoong buhay? Agad na sinunggaban ng manager ang pagkakataon. Ang interes ay 10% kada buwan. Pero walang balak si Penelope na hayaang ang manager lang ang makinabang. Sang-ayon ako, pero pakiusap, ibigay niyo ang loan sa anyo ng Imperial Gold. Ang branch manager na nagsusulat noon ay biglang napatigil. Imperial Gold. Matapos mamatay ang emperador, nagsimulang lumitaw ang sunod-sunod na kamalasan. Ang isang malinaw na halimbawa ay ang biglaang pagtaas ng mga presyo. Ang dating nagkakahalaga lang ng 13 ay naging 300 na. Ang halaga ng pera ay bumagsak at patuloy pang bumababa araw-araw. Dahil dito, naging sobrang bihira na ang mga gintong barya na may stable na halaga, sinubukan niyang tumanggi. Paumanhin po, pero ang branch na ito ay wala pang ganoong karaming ginto sa ngayon. Gayunpaman, kahit sa hilaga, ang mga banknote na inilabas ng Imperial Bank ay maayos pa ring ginagamit, kaya mga banknote na lang ang ibibigay ko sa inyo. Sa totoo lang, sobrang mapagkalkula ang branch manager. Imperial Gold. Hindi nararapat ang isang lugar na gaya ng Halo para doon. Hindi naman masyadong nagulat si Penelope. Ah, ganoon pala. Kung hindi niyo ako bibigyan ng ginto, dadalhin ko na lang ang alok na ito sa Demo Bank. Tinamaan ang manager sa sinabi niya. Karibal na bangko kasi ang Demo Bank. Kung ang tuso at sakin na manager sa demo ang kaharap niya, baka walang pag-aalinlangan itong mag-abot ng 2,000,000 ginto sa kinatawan ng Halo Territory. Sa loob ng isang taong palugit ng pagbabayad para itong grasya na kusang lumalapit sa kanya. Gaya ng inaasahan, mabilis na bumawi ang branch manager. Ah, baka nagkamali lang ako ng tantiya sa reserba nating ginto. Inilapit ng branch manager ang isang kontrata sa kanya. Maaari po ba kayong maghintay ng 1 oras? Ang totoo niyan, ang ibig niyang sabihin ay, gawin na natin ang kontrata ngayon din. Nang maayos na ang lahat, umalis na ang dalawa. May naghihintay ng karwahe sa labas. Sa wakas, gumaan din ang loob ni Penelope. Nakahiram na rin ako ng pera, pero ngayon,
Paano ko naman babayaran ang 1 milyong ginto sa loob lang ng 1 taon? Pero biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Sandali lang. Dalhin mo ako sa exchange. Nagulat ang gugwardiya. Stocks? Tumango siya ng mabilis at ngumiti ng napakatamis. Tara doon. Baka makakita tayo ng stock na biglang tataas ang halaga. Maya-maya pa sa Ramberg Trading Company, pagkapasok ni na Penelope at ng kanyang tauhan, may isang boses na sumigaw, bilis, bumili na kayo ngayon. Ang stock ng Russell Construction ay halos ipamigay na. Halos libre na ito. Napabulalas ng mahina si Penelope. Ganito pala ang pakiramdam sa isang medieval trading floor. Habang nakahawak sa kanyang baba, naisip niya na gaya ng inaasahan, sobrang gulo ng lahat. Ang pagkamatay ng emperador at ang pagbagsak ng kapangyarihan ng mga konserbatibo ay nagpabagsak din sa mga puwersang sumusuporta sa kanya noon. Ang mga trading company na pinapatakbo ng mga konserbatibo ay hindi rin nakaligtas sa pagbagsak na ito. At sa gitna ng sa huli, ang mga kawawang individual na namumuhunan ang sumalo sa lahat ng pinsala habang nakatingin sa mga taong sapo ang kanilang mga ulo sa pagdurusa. Naisip ni Penelope na dahil nabulag sa paghihiganti, malamang na hindi man lang sumagi sa isip ng babaeng bida ang mga kahihinatnang ito nang patayin niya ang emperador. Nagdilim ang mukha ni Penelope. Hindi lang pala ang maliliit na teritoryo sa hilaga ang dinurog niya. Sinira rin niya ang stock market sa isang iglap lang. Mahirap sabihin kung kahanga-hanga ba iyon o talagang malala na. Nang makita siyang nakatayo lang doon at tulala, nag-aalalang nagtanong ang kanyang tauhan, aking lady. Balak niyo po bang magtagal dito? Malalim ang iniisip ni Penelope. Alam na niya ang orihinal na kwento, kaya naman. Pumunta siya rito sa pag-asang may mapapala siya. Pero hindi talaga madaling ipaliwanag ang ganitong bagay sa ibang tao. Sa pagtataka ng kanyang tauhan, patingin-tingin siya sa paligid na parang tinitiyak kung may nakikinig. Nang masiguro niyang ligtas na, lumingon si Penelope at bumulong, sa totoo lang, wala naman talaga akong balak sabihin ito, pero may narinig akong napaka-importanteng sikreto mula sa pinsan ng kaibigan ng tatay ko. Ang kanyang tauhan ay napauna lang ng pilit. Nagpa-cute si Penelope at nagsabing, magtiwala ka lang sa akin. Pagkatapos ay, nagsimula na siyang maglakad. Habang naglalakad, tumingin si Penelope sa paligid at nagtanong, saan ko pwedeng makita ang listahan ng mga stock? Biglang napako ang kanyang tingin sa pamagat ng isang libro, ang Eastern Continent Transportation and Trade Stocks. Ito ay puro pula na ang kulay. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang mga letra ng isa-isa. Konstruksyon ng Western Temple. Ang bida ang sisira niyan. Siguradong may stock pa riyan na hindi pa nadidiskubre ng iba. Noong sandaling iyon, may napansin si Penelope. Isang linya ng teksto ang lumitaw sa pahina. Direct Railway. Sinubukan ni Penelope na alalahanin ito. Parang pamilyar ang pangalan, at doon niya naalala. Napangiti ng malapad si Penelope sa pangalan. Ito ang kumpanya ng riles na lihim na pinamuhunanan ng bida para ikalat ang kayamanan at kapangyarihang, masyadong nakasentro sa gitna. Pinagsama ng Emperatrice ang mahika at alchemy para magtayo ng isang kumpanya ng riles na bumabagtas sa buong kontinente. Ang Direct Railway Company. Namangha si Penelope, ito ang bagay na binalak lang ng bida sa huling bahagi ng orihinal na kwento. Hindi niya inakalang maitatayo ito ng ganoon kabilis. Sa pagtingin sa impormasyon sa libro, naisip niya na dahil bago pa lang itong naitayo, napakababa pa rin ang presyo ng stock nito. Nag-alinlangan si Penelope. Ang isang share ay nagkakahalaga ng 50 ginto. Sa 100,000 ginto, makakabili siya ng 2,000 shares. Pinanatag niya ang sarili. Hindi nabanggit sa orihinal na kwento kung ano ang kinahinatnan ng negosyong riles. Pero habang papalapit ang kwento sa katapusan, tiyak na may mahalagang mangyayari, di ba? Nang walang pag-aalinlangan, nagmamadaling pumunta si Penelope sa reception desk. Binati siya ng clerk, welcome po, kung nais niyo pong bumili o magbenta ng mga stock. Pinutol niya agad ang sasabihin nito, gusto kong bumili ng 2,000 shares ng Direct Railway Company. Nabigla ang empleyado, pero magalang itong nagpayo, hindi ko po mairerekomenda ang pamumuhunan dyan. Mas mabuti pang bumili na lang kayo ng mga 100 shares. Kahit narinig ang payo nito, pilit pa rin. Nagbayad si Penelope. Bibilhin ko ang buong halaga na 100,000 ginto. Natulala agad ang receptionist habang nakatitig sa nagniningning na tumpok ng ginto. Dahil nabulag sa pera, agad siyang nagbago at nagsimulang mambola sa mayamang ladi. Nagbabayad po kayo gamit ang Imperial Bank Gold. Sandali lang po. Ipoproseso ko na agad ang inyong stock certificate. Dahil sa lakas ng pera, masayang inihatid siya palabas ng clerk. Umalis si Penelope na nagrereklamo pa rin, napakalaki talaga ng brokerage fee, grabe. Noon lang nakapagsalita ang kanyang tauhan. Babalik na po ba tayo sa tinutuluyan natin? Sumagot si Penelope, tara na. Malapit na rin namang magtanghalian. Habang masaya silang naghahandang umalis, biglang may isang boses na
Tumawag. Aking ladi. Isang matandang lalaki ang tumatakbong lumapit dala ang apurahang balita. Humahagulgol siya, ang presyo ng mga halamang gamot ay bumagsak. Nang kalahati uli. Nagulat sina Penelope at ang kanyang tauhan sa sinabi niya. Hindi mo pwedeng sabihin ang isang buong karwahe ay hindi man lang. Nagkakahalaga ng 10,000 ginto ngayon. Masakit na tumango ang matandang magsasaka. Opo, aking ladi. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid, ang mga halamang gamot mula sa hilaga ay walang kwenta na ngayon. Ngayong taglamig, maraming tao sa hilaga ang mamamatay sa gutom. Hindi lang ito. Problema ng iba. Baka mamatay rin ako. Sa sandaling iyon, napaisip si Penelope. Well, ito naman talaga ang inaasahan kong resulta. Pero nasaan ang karwaheng may dalang mga sariwang halamang gamot? Matapos kumalma, sumagot ang matanda. Nasa malapit lang po. Sa ikinagulat ng lahat, humarap siya at nagsabing, sundan niyo ang karwahe. May pupuntahan tayo. Ang matandang magsasaka ay tumango, bagaman nagbabala siya, opo, pero kahit ibenta natin yan sa iba, hindi tayo kikita ng higit sa 5,000 ginto. Nanatiling kalmado si Penelope. Hindi tayo pupunta sa palengke. Nabalitaan kong may branch ng Magic Tower sa malapit. Dalhin nyo, kami roon. Samantala, sa loob ng Magic Tower, may isang taong nakayukong nagtatrabaho ng maigi. Maya-maya pa, naiirita niyang hinawi ang kanyang buhok gamit ang kamay. 3 oras lang ang itinulog ko, at heto't pagod na ako. Pagkatapos, sa inis sa taong nakahiga. Sa tabi, dagdag pa niya, hindi ka ba pwedeng lumipat doon, at doon matulog? Gumalaw ang librong nakatakip sa mukha ng taong iyon. Bahagya itong gumalaw at nahulog. Isang gwapong mukha ang bumulaga. Dahil sa paglubog ng araw, lalo pang nagningning ang tore. Habang hawak ang isang lampara, napaisip si Penelope, gaano pa ba kataas ang kailangan kong akyatin? Tapos, bigla siyang nakakita ng pinto. Punong-puno ito ng mga nagtataasang tumpok ng libro. Ito na ba ang pasukan? Pero paano kami papasok? 30 minuto ang lumipas. Parehong tulala si Penelope at ang tauhan niya. Ito na ba talaga ang Magic Tower? Habang nangyayari to, abalang-abala naman si Lecter sa kanyang ginagawa. 20,000 ginto ang storage stones at 10,000 naman ang purification stones. Nagsalita siya nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Kung kailangan nyo ng Magic Stone Barrier, pumunta kayo sa ikalawang palapag. Nagulat si Penelope at nagtanong, ako ba ang kinakausap mo? Hindi siya sinagot ng diretsyo ni Lecter at nagpatuloy lang ito. Ang magic tool para mahuli ang nangangaliwang asawa ay nagkakahalaga ng 30,000 ginto. At kung gusto mong bumili ng love potion, pumunta ka sa alchemist. At para alam mo, lahat ng advertisement na nagsasabing gumagana ang mga yan, ay kasinungalingan lang. Kaya wag kang maniwala sa mga kalokohang yan. Dahil doon, nawalan ng pasensya ang tauhan niya. Napakabastos naman ito. Nang balak na sanang lumapit ng tauhan niya para magreklamo, pinigilan siya ni Penelope habang nakatingin sa lalaking nakatungo pa rin sa trabaho nito. Hindi siya makapagsalita. Gaano ba siya kabisi para hindi man lang pansinin ang mga bisitang nasa harap na niya at nakatutok lang sa mga papel? Ito ang unang beses niyang makatagpo ng isang mage. Sa lahat ng mga mage, ang Tower Master ang siyang nakarating sa pinakamataas na antas. Isa siyang tao na kayang magpauka ng bundok at magpabalik sa agos ng ilog. Naalala niya na ang Tower Master sa orihinal na kwento ay inilarawan din sa ganoong paraan. Habang pinapanood si Lecter na nagtatrabaho pa rin, nagsimulang pagsisihan ni Penelope ang desisyon niya. Baka nagkamali siya sa piniling to. Sa wakas, nagsalita na siya, nandito ako para magbenta ng mga damong gamot. Tumingala si Lecter kay Penelope nang may inis. Hindi ako makapaniwalang may mga tao pa rin hindi alam na wala ng kwenta ang mga damo ngayon. Galing ka ba sa ibang mundo o kung anuman? Hindi nagpanik si Penelope. Binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng isang tangkay ng green herb. Ito ay green herb na buo pa ang tangkay at mga dahon, pati na rin ang mga usbong ng bulaklak. 2 araw na ang nakakalipas nung pitasin ito. Ang madilim at pagod na mga mata ni Lecter ay biglang nagliwanag nang makita ang tangkay at mga usbong. Ano? Pagkatapos, bigla siyang napatalon at sumigaw, imposible. Nag-aalalang nagtanong si Penelope, ayos ka lang ba? Idineklara naman ng lalaki, mukhang nalaman nyo nang hindi maganda ang kalagayan ng lugar na ito. Gaya ng nakikita nyo, malala ang sitwasyon, sabi ni Penelope, nang walang pagkagulat. Pero dahil sa'yo, nabawasan ang pasanin ko. Baka makatulog na ako ng 10 buong minuto. Kung papalarin, baka 15 pa. Ngumiti siya ng tipid. Mabuti na lang, sa pagkakataong ito, ang hinahanap ko ay ang mga tangkay ng green herbs. Ang mga green herbs ay kadalasang dahon lang ang ginagamit sa medisina, pero ang totoo, pwede rin silang gamitin sa iba't ibang paraan. Ang mga tangkay at usbong ng green herbs ay mas mahalaga pa. Ang aksidenteng nakatuklas nito ay ang Tower Master, dahil pahapyaw lang itong nabanggit bilang maliit na detalye. Hindi niya alam ang mga detalye,
Pero siguradong impormasyon ito na galing sa napakaraming eksperimento ng mga mage. Sa nobela, huli na ng matuklasan ng Magic Tower ang halaga ng mga kagamitang gawa sa mga tangkay at usbong. Noong oras na yon, inararo na ng mga sakahan sa Hilaga ang lahat ng kanilang mga damo matapos bumagsak ang ruta ng kalakalan sa Eastern Continent. Dahil sa insidente sa tren, habang tinitingnan ang green herb sa kanyang kamay, lumakas ang loob niya. Sa madaling salita, sa ngayon ako lang, ang tanging may hawak ng mga tangkay at usbong. Mausisang nagtanong si Lectar, gaano karami ang meron ka? Nag-isip muna si Penelope bago. Sumagot, sapat para mapuno ang isang buong karwahe, at nasa magandang kondisyon pa ang lahat. Nang marinig iyon, siya ay mas nagmukhang matutuwa. Kung ganun, baka ngayong gabi ay makatulog na ako ng isang buong oras. Agad na nagbigay ng alok si Lectar. Sige, magkasundo tayo sa 100,000 ginto. Nag-alinlangan siya ng konti, tapos ay walang kurap na ibinigay ang kanyang presyo, 500,000. Dahil sa laking halaga na yon, nalaglag ang panga ni Lectar. Maging ang kanyang tauhan ay gulat na gulat din. 500,000. Tinitigan siya ni Lectar. Alam mo ba kung magkano lang ang halaga ng green herb ngayon? 10 beses yan na mas mataas sa presyo sa merkado. Bilang sagot sa kanyang hamon, kalmadong nagpaliwanag si Penelope. Ang green herb na buo ang tangkay at mga usbong ay napakabihira kahit sa Hilaga, hindi ba? Tama? Nagpunta lang ako rito dahil sa ilang sitwasyong pumipigil sa akin na lumayo sa aking teritoryo. Kung nagdala ako ng storage stone sa kabisera, madali ko itong maibebenta sa halagang 800,000. Itinaas ni Lectar ang kanyang kamay para pigilan siya. Kung nagdala ka rin sana ng storage stone, mas malaki ang ibabayad ko. Sa kasamaang palad, ang pinakamataas na maibibigay ko lang ay 200,000. Humirit pa siya. Kung ganoon, 300,000. Agad siyang lumingon ng may pag-aalala. Kung ganoon ang usapan, naglatag ng isang kondisyon si Penelope. Tatanggapin ko ang buong bayad sa anyo ng mga magic stone. Mukhang nalilito pa rin siya. Magic stones, para protektahan ang nayon laban sa mga halimaw. Kailangan niya ng mga magic stone para mapanatili ang harang sa paligid ng nayon. Ang mga magic stone ay pwedeng mabili sa mga ordinaryong palengke, pero dahil madalas itong idinadaan sa mga mage, ang pagbili ng diretsyo sa Magic Tower ay mas mura pa. Nagtaas ng kilay si Lectar dahil sa interes. Delikadong proposal ito, pero sobrang nakakatukso. Masaya niyang kinamayan ang dalaga. Lectar na lang ang itawag mo sa akin. Pero may dagdag na kondisyon si Penelope. Dapat tapos na ito mamayang hapon bago maggabi. Nang makitang halos maayos na ang lahat, nagsalita ulit si Penelope. Tsaka, gusto ko rin kumuha ng mage na magtatrabaho sa teritoryo ko. Yung kayang gumawa ng magic stone barrier bago magtaglamig. Nanlisik ang kanyang mga mata habang binabanggit ang presyo. Ang pag-hire ng mage ay nagkakahalaga ng 100,000 gold. Hiwalay pa ang bayad sa mga magic stone para sa barrier. Mukhang nakuha naman ni Penelope ang ibig sabihin ni Lectar, kaya pumayag na rin siya. Kung ganoon, kukuha na lang ako ng mga magic stone na nagkakahalaga ng 200,000 gold mula sa pambayad sa mga herb. At ayun na nga, nag-thumbs up siya sa dalaga, matalas ka talagang makiramdam. Mas mapapadali ang usapan natin yan. Nag-usisa si Penelope, kailan naman darating ang mage? Biglang may sumingit na ibang boses, gising na, pakiusap. May request para sa paggawa ng magic stone barrier. Tumingin si Lectar sa tabi at nagsabi, hindi ba sabi mo gusto mong magtrabaho? Nagtatakang nagtanong ang dalaga, sino bang kinakausap niya? Nagbagsakan ang mga libro sa sahig, at mula sa ilalim ng mga ito, may biglang lumitaw. Natigilan si Penelope habang pinapanood itong bumangon at magkamot ng ulo. Ano to? Pagod itong tumingin sa kanya. Napaatras si Penelope sa tingin na iyon. Naisip niya sa sarili. Ang dilim ng aura niya, at ang lakas pa ng amoy ng alak. Sa gitna ng pag-iisip niya, sumabat si Arwin. Hoy, lumayas ka rito. Pero hindi pa rin ito lubos na naiintindihan ni Penelope. Nakatulala lang siya sa lalaking nasa harap niya. Maya-maya lang ay bigla siyang nagulat. Ano? Inulit nito, sabi ko, umalis ka na. Sa isip ni Penelope, ano bang problema ng hayop na to? Sa sandaling yun, may kamay na lumapit at binatukan si Arwin. Ganyan ba talaga dapat magsalita ang isang tao? Galit na pinagalitan siya ni Lectar. Diyos ko naman, ayusin mo nga ang sarili mo. Lumabas ka, magpaaraw, at makipag-usap sa ibang tao. Habang sapo ang ulo, dumaing siya, anong klaseng kabaliwan yan? Habang pinapanood silang mag-away na parang aso't pusa, naramdaman ng dalaga na wala siyang magagawa. Sa tingin ko, may malalang problema sa ugali niya. Siniguro naman ni Lectar sa kanya, mukha lang siyang gusgusin, pero solid ang skills niya. Nautal si Penelope, kahit sa loob-loob niya ay talagang hindi niya ito mapagkakatiwalaan. Tinigil ni Lectar ang pagbibiro at seryosong nangako. Huwag kang mag-alala. Kapag may nagkaproblema sa barrier, ang Magic Tower ang mananagot at sila mismo ang aayos nito.
Susubukan sana niyang sumagot pero sumingit agad si Arwin. Huwag kang magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Nang tingnang mabuti ni Lecter si Arwin, may napansin siya. Sa sobrang haba ng buhok ni Arwin, natatakpan na ang mga mata niya. Sabi naman ni Penelope, hindi ka ba nasasakal dyan? Mukha ka na kasing mop. Binaling ni Arwin ang tingin sa kanya. Nagkatitigan sila, pero walang umimik. Nagreklamo siya kay Lecter. Gagawa lang ako ng trabahong katapat ng 100,000 gold. Hindi naman nagpatalo si Lecter, bahala ka sa buhay mo. Samantala, napaisip ng malalim si Penelope. Parang nagkatitigan kami sandali. O imahinasyon ko lang yon. Pagkatapos ay muling nagsalita si Penelope nang may paghingi ng paumanhin. Lumapit siya at bumulong, may kilala ka pa bang ibang mga mage? Tiningnan niya si Arwin at maingat na nagsabi, hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa kanya, pero nag-aalala ako na baka masyado siyang tamad. Inayos ni Lecter ang salamin niya at sumagot. Sa kasamaang palad, wala nang ibang bakanteng mage sa Magic Tower sa ngayon. Sa totoo lang, wala na talagang ibang available na mage kundi siya. Nanlumo si Penelope. Naiintindihan ko. Pinanood niya itong magkamot ng ulo, at hindi pa rin siya lubos na makapagtitiwala, pero dahil ginagarantiyahan naman ito ng Magic Tower, na sila ang bahala sa anumang problema sa barrier, wala siyang magagawa kundi maniwala. Nagtanong siya ulit. Kung ganoon, baka may alchemist ka ring mairerekomenda sa akin. Kailangan ko rin kasi ng alchemist sa teritoryo ko. Napatingin si Lecter sa kanya. Alchemist? Binigyang diin ni Arwin ang bawat salita, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ipinakilala siya ni Lecter, kahit papaano naman, ang taong ito ay may malawak ding kaalaman sa alchemy. Sa totoo lang, pagdating sa talento, baka mas gifted pa siya sa alchemy kaysa sa magic. Pagkatapos, nagbanggit siya ng presyong ikinagulat ng dalaga. Sa dagdag na 50,000 gold lang, gagawin na rin niya ang trabaho sa alchemy. Naramdaman niyang sobrang mura ng presyong yon. Ang 50,000 ay maliit na bahagi lang ng normal na bayad. Dahil parang gamit lang siyang ibinebenta, nagprotesta si Arwin. Hindi niyo man lang ba hihingi ng opinyon ko? Sumagot si Lecter, sabi mo kamakailan ay nahihirapan ka dahil sa dami ng iniisip mo. Sabi mo pa nga, mas gusto mo pang kumuha ng quest. Para talunin ang Demon King. Dahil sa sinabi niya, nanggagalaiti sa galit si Arwin, kaya itigil mo na ang paglalasing hanggang mawalan ng malay at magtrabaho ka na. Susubukan sana ni Arwin na makipagtalo, pero pinutol siya ni Lecter. Mahal na dalaga, bilisan na natin at dalhin na rito ang karwaheng may dalang mga herb. Umalis si Lecter at tumahimik ang buong kwarto, si Arwin ang bumasag sa katahimikang yun. Gagawa lang ako ng trabahong sapat sa ibinayad nyo. Ang matitira ay problema mo na. Sa labas, nakangiti pa rin ang dalaga, pero sa loob-loob niya ay sinusumpa na niya ito. Napakasama ng ugali nito. Bumili pa naman ako ng dagdag na 2,000. Share sa Direct Railway Company. May dalang karwaheng punong-puno ng mga kailangan at pagkain, umalis na kami sa Pelar. Habang nakaupo sa karwahe, nakatulog si Arwin, at tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Penelope. Isa itong mundong pantasya na pinamumugaran ng mga halimaw. Sa aspeto ng pamamahala, mas mabuti pang kumuha ng isang mago kaysa sa isang grupo ng mga mersenaryo na baka may mga record pa sa krimen. Basta't may nakatayong magic stone barrier, ligtas sila sa mga katamtamang level na halimaw pababa. Bihira lang lumabas ang mga malalakas na halimaw sa malalim na kagubatan, kaya hindi rin kailangang masyadong mag-alala sa mga pag-atake nila. Sa pagtingin niya sa natutulog na si Arwin, nakaramdam siya ng panghihina. Gayunpaman, wala pa rin siyang ganap na mapagkakatiwalaan. Pero ayon sa sulat ni Lecter, garantisadong kung magpapabaya ang kinuha niyang mago, magpapadala ng kapalit ang lokal na sangay ng Magic Tower. Sila ang magbabayad sa pagpapadala ng kapalit. Inaliw niya ang sarili dahil parang may lifetime warranty naman ito, siguradong magiging maayos lang ang lahat. Napabuntong hininga si Penelope at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa ngayon, nagawa ko ng solusyonan ang mga pinakaapurahang problema. Medyo kinakabahan pa rin ako, pero nakakuha na ako ng maayos na mago at nakabili ng sapat na supply ng pagkain para mapuno ang mga bodega. Kung hindi bibilangin ang perang ipinuhunan sa stocks, may natitira pa akong 800,000 ginto. Dagdag pa ang 150,000 ginto na halaga ng mga magic stone at purification stone. Sapat na iyon para makaraos hanggang sa susunod na taon. Kailangan ko lang magtiis hanggang sa susunod na taglagas. Sa oras na iyon, siguradong tataas na ang halaga ng direct railway stop. Ang punto kung kailan ako pumasok sa katawang ito ay malapit na sa dulo ng orihinal na kwento. Lahat naman ng romance fantasy novel ay natatapos din sa huli. Dahil siya ang babaeng bida at may happy ending, siguradong mamumuhay siya ng maligaya habang buhay. Deserve niya iyon matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, kaya siguradong magtatagumpay ng husto ang negosyong tren na pinapatakbo niya. Ngumiti si Penelope habang nakasandal sa bintana. Sa buhay, kailangan lang talaga ng isang matinding swerte. Kinalkulan niya na kung may lalatag niya ang pundasyon para sa pag-unlad at mapapalawak ang teritoryo, makakagawa siya ng maayos na business plan. Saka baka maging mayaman na siya mula roon bago pa maging sapat sa sarili ang teritoryo.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang nakatulog. Kapag mayaman na ako, ano bang gagawin ko? Inisip niya ang isang masayang kinabukasan sa isang bahay na may malawak na hardin. Kumakain ng masasarap at mamahaling pagkain, at may asawang baliw na baliw sa kanya, isang masayang buhay kasama ang isang guwapong asawa. Pero sa gitna ng kanyang pangarap, bigla siyang natigilan. Ang asawa sa panaginip ni Penelope ay naging si Arwin pala. Sa sobrang takot, bigla siyang napabangon at tumingin sa labas. Madilim na ang paligid. Hindi pa rin makahinga ng maayos si Penelope dahil sa bangungot na iyon. Anong klaseng kakilakilabot na bangungot iyon? Maya-maya, napatingin siya sa itaas at nakitang gising na si Arwin, hawak ang isang kumikinang na bolang kristal. Tiningnan niya ito ng may gulat. Nagsalita si Arwin, gising ka na pala. Nanigas si Penelope sa hindi paniniwala. Gising na ba talaga ako? Paulit-ulit ang tanong na iyon sa kanyang isip. Hindi maari. Gising ba talaga ang diwa ko ngayon? Tumingin si Arwin sa bolang kristal at mahinang bumulong sa sarili. Siguro ay tulog na siya. Pero simula nung umalis ka, hindi na ako nakatulog. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang oras na magkasama tayo. Nawili si Penelope sa pakikinig sa mahinang bulong nito, saka natahimik at nag-isip na pagtatanto na ang lahat ng pagdaing na ito ay bunsod lang ng sakit sa puso. Nakakagising talaga ng diwa. Nanatiling lunod sa emosyon si Arwin. Masaya ka ba kung nasaan ka man ngayon? Sana ikaw ang pinakamiserableng tao sa buong mundo. Para naman kay Penelope, desperado siyang nag-isip sa sarili. Huwag kang magdidilat ng mata. Magpanggap ka na lang na wala kang nakita. Magpanggap ka na wala kang nakita. Hindi nagtagal, isang natatarantang boses ang umalingaunggaw sa loob ng kastilyo. Nabalitaan ko na humiram ka ng 1 milyong ginto sa branch director ng Imperial Bank. Nakatayo ang maintenance manager sa harap ng grupo, nagniningning ang mga mata sa tuwa, talagang kahanga-hanga ito. Nagpakapagod ka talaga. Pagkatapos ay inanunsyo ni Penelope ang kanyang desisyon. Mula sa 1 milyong iyon, gumamit ako ng 200,000 ginto para bumili ng stocks. Base sa payo ni Ama, siguradong tataas ang presyo nito sa susunod na taon, kaya balak ko itong itago muna bago ibenta. Pinaulanan siya ng papuri ng maintenance manager at ng mga kasambahay sa paligid niya. Kung payo iyon ng iyong ama, siguradong mapagkakatiwalaan iyon. Pagpapatuloy ni Penelope, tungkol naman sa mga smoked ham at harina na nakatambak sa mga karwahe, sisiguraduhin kong maipapamahagi ito ng pantay-pantay sa mga naninirahan sa teritoryo. Masayang naghihiyawan ng mga tao. Nang mabalitaan ito ng mga residente, labis silang natuwa. Muntik na rin akong maiyak kasama nila. Talagang napakahusay ng ginawa mo. Mababakas ang galak sa mukha ng lahat ng naroon. Sa gitna ng maingay na karamihan, isang nasa gitnang edad na lalaki ang humakbang pasulong at nagtaas ng boses. Sa tingin niyo ba talaga ay kayang bayaran ng teritoryong ito ang utang na 1 milyong ginto? Kahit ang interes pa lang ay napakalaking pasanin na. Siya nga pala, ano ang ginamit mong sangla sa Imperial Bank? Napamura sa loob-loob si Penelope, heto na nga ba? Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, sumagot siya, ginamit ko ang kastilyo ng Panginoon bilang sangla. Ang taning ng pagbabayad ay 1 taon na may interes na 10%. Ang mga taong kakatawa lang at huminto ang lahat at tumahimik ng 5 segundo nang marinig nila yon. Pagkatapos, biglang sumabog ang galit ng lahat at nagsisigawan na sila. Penelope, binabalak mong bayaran ng 1 milyong ginto sa loob lang ng 1 taon, paano? Kalokohan yan. Ang paggamit sa kastilyo ng Panginoon bilang sangla ay parang pagsuko na rin sa buong teritoryo. Agad siyang nagtaas ng kamay at sinubukang magpaliwanag, tungkol doon, pero bago pa man siya makatapos, may isa pang boses na umalingaunggaw. Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi mo sa harap ng acting lord? Galit na sigaw ng finance officer. Malamig ang tono niya, pero bakas ang matinding inis. Akala mo ba magpapahiram ang direktor ng bangko ng pera sa bulok na teritoryong ito ng libre? Dapat ay nakahanda ka na sa ganitong panganib, dagdag pa ng head steward na nakatayo sa tabi niya habang nagngangalit. Tama ang finance officer. Mamamatay na tayo sa gutom, pero ang hitsura pa rin natin ang inaalala mo. Dahil sa mga pambabatikos, kumalma ng kaunti ang lalaki at sinubukang magpaliwanag, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sinusubukan ko lang tingnan ang problema sa makatotohanang paraan, dahil dito, lalong nagalit ang dalawa. Kung ganoon, bakit hindi mo muna subukan ang realidad na yan at magpalipas ng gutom? Nilapitan ng finance officer si Penelope at pabulong na sinabi, gagawin ko ang lahat para mabayaran ang utang na yan. Magtatrabaho ako kahit pa ikamatay ko sa pagod. Naniniwala akong sa loob ng 1 taon, makakaligtas tayo. Tiyak na makakahanap tayo ng paraan para mabuhay. Nang marinig yon, nagsalita na siya. Kung ganoon, sa tingin ko ang unang hakbang ay tawagin ang mga mangangalakal. Magalang na nagbigay ng payo ang finance officer. Pakiusap, ipatawag ninyo ang pinuno ng samahan ng mga mangangalakal. Ang pagkaing binili natin sa Pelar ay kulang na kulang pa. Hindi ito sasapat para makaligtas ang mga residente ng teritoryo ngayong taglamig. Masayang tumango si Penelope. Puno ng kumpiyansa si Penelope.
Sige, maglalaan ako ng 100,000 ginto para sa'yo. Gamitin mo yan para bumili ng pagkain para sa mga mamamayan. Magbibigay din ako ng karagdagang budget na 200,000 ginto. Pambayad yan sa mga sundalo at manggagawa, at pambili na rin ng mga materyales para sa mga pader sa loob at labas. Pagkatapos ay humarap siya at nagtanong, pwede ba nating pag-usapan ng dahan-dahan ng iba pa mamaya? Magalang na yumukod ang finance officer. Sumagot ito, masusunod po. Sa sandaling yon, maingat pa ring nagbibilang si Penelope sa kanyang isip. Ibig sabihin, ang natitirang budget ay 500,000 ginto sa kabuuan. Sa tig 20 ginto bawat tao. Makakaraos na sila hanggang sa susunod na tagsibol. Hay, salamat naman. Nagsalita uli ang finance officer. Ngayon, ang huling gagawin na lang ay ang paghahanda ng sapat na panggatong para sa kastilyo. Doon lang naalala ni Penelope. Ngayon lang pumasok sa isip ni Penelope ang tungkol sa panggatong. Si Guster, ang tagapamahala ng mga pasilidad ng teritoryo, ay nagbigay ng kanyang opinyon. Ngayong taon, bakit hindi na lang tayo bumili ng troso kaysa tayo mismo ang pumutol? Ang sobrang pagputol ng puno ay maaaring magdulot ng landslide. Hinaplos ni Penelope ang kanyang baba at bumulong. Isang ondol floor heating system, siguradong mas maganda ang ondol. Tiyak na mas mainam ito kaysa sa mga fireplace. Narinig siya ng dalawang lalaking nag-uusap sa malapit kaya napatingin sila sa kanya. Nabigla sa kanyang iniisip, mabilis na sinabi ni Penelope. Ay hindi, ang ibig kong sabihin ay, hindi ganoon. Pero biglang may pumasok na magandang ideya sa isip niya, at biglang sumigla ang kanyang mukha. Bakit hindi ko naisip yon? Kung may isang bagay siyang pinakaayaw sa mundong ito, yon ay ang sobrang tindi ng lamig kapag taglamig. Hindi lang ang kastilyo ng Panginoon na gawa sa bato ang tinitiis ang lamig, kundi pati ang mga bahay na pinapasok ng malamig na hangin. Dumidikit ang ginaw sa mga bitak ng kanilang mga dingding na gawa sa kahoy. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagtatanggal ng sapatos ang mga tao. Paano kung makapag-install ako ng ondol floor heating system? Excited na sabi ni Penelope. May naiisip akong proyekto para sa negosyo na pwede nating gawin, pero kailangan muna itong itest. Dapat nating makita kung uubra ba talaga ito. Pag-uusapan namin ito ng Mage at magre-report ako agad. Lumapit ang head steward na si Halo at nagtanong, ang ibig niyo po bang sabihin ay ang Mage na dumating sakay ng karwahe kaninang madaling araw? Sumagot si Penelope, tama yon. Tulog pa ba ang Mage? Habang inaalala ang mukha nito habang mahimbing na natutulog, sumagot si Halo. Mukhang ganoon na nga po. Paghahandaan ko siya ng pagkain sa oras na magising siya, utos ni Penelope sa kanila. Nabayaran na natin siya, kaya siguraduhin niyo lang na mapapakain siya ng maayos at may disenteng matutulugan. Ang kontrata niya ay hanggang sa matapos ang taglamig. Kasabay nito, kinuha niya ang supot ng pera at nagbigay ng huling utos. Pagkakain niya, dalhin niyo agad ang maid sa opisina. Magalang na yumukod ang head steward. Masusunod po. Asikasuhin ko siya ng may buong katapatan at pag-iingat. Umalis si Penelope na nasa magandang mood. Sana lang ay magpatuloy ang lahat ng ganito kaayos. Pero ang katotohanan ay hindi laging umaayon sa gusto ng tao. Sa dining room, nagdilim ang mukha ni Arwin at itinumba ang kanyang pagkain. Gawin niyo uli, utos niya. Sunod-sunod na matitinding reklamo ang lumabas sa bibig niya. Ang lansa ng karne, lantang-lanta ang mga gulay. Ang tinapay naman ay tuyo at madaling mabasag. Nag-cruise ang mga braso ni Arwin at walang emosyong nagtanong, paano ko ba kakainin to? Masyadong malangis at maalat din ang sauce. Ilang beses na itong nangyari. Ang mga katulong naman ay napapasigaw na lang sa loob-loob nila. Pero sa labas, kailangan pa rin nilang yumuko. Ihahanda na po naming muli ito. Nagmamadaling pumasok sa study room ang punong katiwala na si Halo, habang nagpupunas ng pawis at naghihintay ng utos. Ito po ang kasalukuyang sitwasyon. Ano po sa tingin niyo ang dapat nating gawin, aking lady? Mas lalong sumakit ang ulo ni Penelope. Pwede mo bang dalhin ang isang mage sa opisina? Matapos mag-isip ng sandali, idinagdag niya, dahil mayroon tayong dekalidad na mga herb, maghain ka ng herbal tea. Kung may mga scone pa, ilabas mo na rin. Sumagot ang punong katiwala na si Halo, masusunod po. Isang marangyang afternoon tea ang inihanda. Nang marinig ang ingay, napatingin sa itaas si Penelope. Nakita niya si Arwin na nakasandal sa pinto na parang isang bangkay na naglalakad, at hindi niya mapigilang mag-isip. Mukha siyang pagod na pagod. Hindi ba siya gumagamit ng mahika? Magalang na naunang bumati si Penelope sa kanya. Tuloy ka. Maayos ba ang tulog mo? Pero ang tanging nakuha niyang sagot ay isang walang pakialam na boses. Nakikita mo naman, bakit nagtatanong ka pa? Sa labas, napanatili ni Penelope ang isang magalang na ngiti. Pero sa loob-loob niya ay nanggagalaiti na siya, napakabastos. At tila hindi pa iyon sapat, ngumisi pa ng nakakaasar si Arwin. Isang mapang... Hindi ba mas mabuting magdeklara na lang ng pagkalugi, kaysa kumapit pa ng ganito? Naiirita si Penelope. Siya talaga yung tipo ng lalaki na nagkakalat ng chismis kahit saan pagkatapos makipag-break. Pero sa labas, nanatili siyang kalmado at magalang. Maupo muna kayo, pakiusap.
Naghanda ako ng tsaa para sa salamangkero. Pagkakita sa tingin ng mga mata nito, tahimik na binawasan siya ni Penelope ng 5 puntos. Gayunpaman, sa harap niya ay kumilos pa rin siya ng normal, itinaas ang kanyang kamay, at kinuha ang tasa ng tsaa. Sa tingin ko, magiging maayos naman ang lahat. Nakatitig lang si Arwin sa hawak niya, tapos ay bahagyang itiningala ang kanyang baba. Nagtanong siya, ano yan? Nagpaliwanag si Penelope, tsaa po ito nagawa sa sariwang mga luntiang damo. Nag-atubili siya, at nagtanong uli, iniinom niyo ang mga damo bilang tsaa? Ngumiti ang mga mata ni Penelope. Sige na, subukan mo. Panlaban sa lason ang mga pulang damo. Ang mga asul naman ay nakakatulong para lumakas ang kapangyarihang mahika. Ang mga luntiang damo naman ay pampabalik ng sigla. Karaniwan, ginagamit ang mga ito para gumawa ng mga gayuma. Pero, matapos kong maalala ang mga alaala ng nakaraan kong buhay, bumagsak ang presyo ng mga damo sa merkado nang wala pang sangkatlo ng dati nitong halaga. Lalo na ang mga luntiang damo, halos wala na itong halaga ngayon. Kaya naman, gumawa ako ng iba't ibang eksperimento. Isa na doon ang pag-iihaw sa mga dahon ng damo para gawing tsaa. Dahil dito, nadiskubre ko na epektibo rin ang pag-inom lang sa mga ito. Hindi man kasing bilis ng epekto ng gayuma, pero hindi rin naman ganoon kadaling alisin ang naipong pagod. Kaya naman, perpekto itong gawing regalo. Noon lang sa wakas naupo si Arwin. Kawili-wili. Habang nilalanghap ang banggo ng tsaa, nagsalita siya ng may kaunting pagdududa. Ito ba yung tipo ng ideya na tanging mga hindi salamangkero lang ang makakaisip? Pagkatapos, na parang hindi na makatiis, kinuha niya ang tasa at inilapit ito sa kanyang mga labi. Sa wakas, dahan-dahan siyang uminom at naramdaman ang pagdaloy ng likido sa kanyang lalamunan. Bihira lang magbigay ng papuri si Arwin, hindi rin masama ang lasa nito. Nang makitang mukhang nasiyahan siya, ipinakita ni Penelope ang susunod na pagkain. Subukan mo rin itong scone. Nilagyan ko ng mais ang scone. Nang marinig ang kakaibang paraan ng pagluluto na ito, napangiwi si Arwin dahil sa pandidiri. Kakaibang putahe to, bulong niya. Ang ane. Pero pagkakagat niya, agad na kumalat ang sarap nito. Sa loob ng kanyang bibig, at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Naisip niya sa kanyang sarili, karaniwang gawa sa wheat flour ang mga scone. Dapat ay magaspang ang texture nito, kaya bakit ang lambot nito sa paraang hindi ko maipaliwanag? Pagkakita sa kanyang reaksyon, natawa si Penelope at nagtanong, masarap ba? Isang pambihirang papuri na naman ang nanggaling kay Arwin. Ma'am, para sa isang bagay na hindi pangkaraniwan, hindi na ito masama. Pinagmasdan siya ni Penelope ng sandali at lihim na napangiti. Mukhang oras na para ipakita ito. Noong maubos ni Arwin ang huling kagat, may iniabot si Penelope sa kanya. Iniabot ni Penelope ang isang drawing. Pwede mo bang tingnan ito para sa akin? Agad siyang nagtanong, hindi ba ito yung dinrawing mo lang kanina? Tama ka. Isa itong design drawing na ginawa ko. Habang tinitingnan ang drawing, muling nang uyam si Arwin. Pero sa disenyo na to, hindi ba pwedeng masolusyonan yan? Dahil nakita niyang nakuha nito ang pinakaimportanteng punto, excited siyang napasigaw. Eksakto. Pwede nating ikonekta ang mga tubo sa daloy ng tubig sa ilalim ng lupa, malapit sa balon, tapos gagawa tayo ng base sa labas para maikabit ang water comet system. Painitin ang tubig at hayaan itong umikot para tumaas ang temperatura. Habang inaalala ang sinabi niya kanina, nahihiyang nagsalita si Arwin. Ikaw ang gumuhit nito? Kalmadong sumagot si Penelope, oo, anong sa tingin mo? Pero sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Sa tingin ko naman, hindi siya masama. Bahagya siyang umubo para itago ang hiya niya. Sa isip-isip niya, sa puntong to, hindi ba genius na siya? Hindi ba dapat dinala na siya agad sa Magic Tower? Parehong nakatutok sina Penelope at Arwin sa draft habang nagdidiskusyon. Pero nag-aalala ako na baka kalawangin ang mga tubo. Pwede mo naman niyang balutin ng magic stone. Itinuro niya ang isang parte ng drawing. Bakit may balbula rito? Humarap siya para magpaliwanag. Para yung tubig na pinainit gamit ang mahika ay magamit sa paliguan. Bubuksan mo lang to at lalabas na ang tubig. Pagkarinig doon, nagbigay ng opinyon si Arwin. Kung ganun, kailangang ikonekta ang mga tubo. Sa water supply system. Nag-aalalang tanong niya. Mahirap ba yon? Sa tanong na yon, tila sinasabi ng mga mata ni Arwin na. Akala mo yun ang mahirap na parte, ilang duwende ba ang balak mong kunin? Kunwari ay nag-isip muna si Penelope. Saka siya tahimik na sumagot, sa ngayon, balak ko sanang kumuha ng dalawa, habang nakikinig, lalong nagsasalubong ang mga kilay ni Arwin. Hanggang sa napasigaw na siya dahil hindi na niya matiis, nagbibiro ka ba? 10 ang pinakakaunti na kailangan mo. Mahinang sabi niya, pasensya na, pero kahit 2 lang ay lagpas na sa budget, halos bankrupt na kami. Dahil sa huling sinabi niya, napatigagal maging si Arwin. Nang ma-realize niya ang ibig sabihin ni Penelope, napatayo siya sa upuan at sumigaw. Lintek, seryoso ka bang uubusin mo ang lahat sa akin para lang sa 150,000 ginto? Teka, magkano ba ang budget? Kalmadong sumagot si Penelope, 100,000 ginto.
Pinanood niya itong mag-notes base sa disenyo niya. Habang nagdadagdag ng ibang detalye, nagtaka si Penelope kung saan nanggaling ang numerong yon. Nang makita niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang sensor, pwedeng magawa yan. Agad siyang nagbigay ng alternatibo. Kung masyadong mahirap gawin ang sensor, pwede silang gumamit ng manual na paraan. Halimbawa, kapag bumaba ang temperatura sa loob, may magbubukas ng boiler gamit ang kamay. Sa automatic mode naman, kusa itong gagana. Kapag lumamig, pero sa manual mode, kailangang may mag-on nito mismo. Sa wakas ay naintindihan na ni Arwin. Kaya pala ang magic device na to ay tinatawag na heating boiler. Noon lang naalala ni Penelope ang isang advertisement. Sige, ang official na pangalan nito ay ang Ondol Heating Boiler. Pagkatapos ng usapan, tumayo si Arwin at nagbigay ng conclusion. Kung manual system lang to, mas mapapabilis natin ang paggawa. Sa ngayon, dahil sa gastos, mukhang yan ang mas magandang opsyon. Nang makita siyang biglang umalis, tinawag niya ito. Saan ka pupunta? Lumabas lang ng kwarto si Arwin nang hindi sumasagot. Napatawa na lang si Penelope sa sobrang hindi makapaniwala. Ang bastos naman. Kinabukasan, habang nakatutok siya sa trabaho sa study room, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Sinundan ito ng sigaw ni Arwin, kapag tapos na ang disenyo, mag-apply ka muna ng patent, di ba? Nagulat si Penelope at napatingala nang biglang ibagsak ni Arwin ang mga drawing sa kanyang desk. Kapag natapos to, sa akin ang 70% at sa iyo ang 30%. Kalmadong sumagot si Penelope. Kung ikaw ang kukuha ng 30%, pag-iisipan ko. Agad itong nainis. Ang gulo talaga ng disenyo mo. Hindi mo man lang isinaalang-alang ang magical engineering. Iniangat niya ang kanyang ulo at sumagot, syempre naman, hindi ako mag-edge. Habang pinagmamasdan ni Arwin ang babae sa harap niya, lalo siyang naguguluhan. Hindi pa nga ito mukhang 20 anyos. Saan ba sa mundo nanggaling ang babaeng gaya nito? Habang iniisip niya ito, lalo siyang nabubwisit. Nang kumalma na siya ng kaunti, sinabi rin niya sa wakas, tawagin mo na lang akong Arwin. Pagkarinig doon, magalang siyang sumagot. Kung ganoon, tawagin mo na lang akong Baroness Halo. Biglang nagtanong si Arwin, nasaan ba si Baron Halo ngayon? Dahil sa mga salitang yon, bahagyang nanginig ang kamay ni Penelope na may hawak na panulat. Sa loob-loob niya, napangisi siya sa inis. Habang pinapagod ng asawa niya ang sarili sa pag-aasikaso ng estate, malamang ay kung saan-saan lang siya nagsasaya. Hindi siya sigurado, pero ang nasabi na lang niya ng kalmado ay, pumanaw na siya 2 buwan na ang nakalilipas. Napagtanto ni Arwin na naging insensitive ang tanong niya. Biglang nanahimik si Arwin. Iniba niya ang usapan. Darating na ang mga duwende mamayang hapon, di ba? Lalabas muna ako ng kastilyo para mag-ikot. Nagtanong si Penelope bilang paggalang, hindi ka ba muna kakain? Sumagot siya, kakain na lang ako pagbalik ko. Binuksan ng malakas ni Arwin ang bintana sa likod ni Penelope at itinapak ang isang paa para tumalon. Saka siya tumalon sa labas ng walang kahirap-hirap. Pasigaw siyang nagbabala, mag-iingat ka. Nagpapanik na lumapit si Penelope. Sinubukan niya itong abutin habang sumisigaw sa isip niya, baliw ka ba, wala kang matatapakan dyan. Napaiyak na lang siya sa takot habang nakapikit. Pero walang narinig na sigaw. Kalmado lang na tumingala si Arwin sa kanya. Samantala, si Penelope naman, dahil walang narinig na bagsak, ay dahan-dahang iminulat ang isang mata. Nang makita niya itong nakatayo doon at walang kahit anong galos siya ay napatingin siya ng may halong pagtataka. Ano? Lumilipad ng hindi man lang gumagamit ng spell? Hindi ba dapat ay sobrang bihira lang ng kakayahan ng isang magesh na lumipad? Nakahinga siya ng maluwag pero lihim na nagmura. Wisit naman o. Isang matandang babaeng dumadaan ang nakapansin sa kakaibang pangyayari at tumingala. Kumalat ang lila na liwanag sa paligid. Binalot nito ang buong paligid, sapat na para mapasinghap ang sinuman. Ngayon lang ako nakarinig ng ganoon kaputing magical power. Ramdam ang enerhiyang nanggagaling sa kanya, tila mas malakas ito kaysa sa dati, naalala niya tuloy ang inumin noong araw na iyon. Ang berdeng herbal tea na nakakapagpagaan ng pagod. Paano niya kaya naisip ang ganoong bagay? Iniwas na niya ang tingin sa babae. Tumalikod siya at marahang kinamot ang gulugulong buhok, nakakapagtaka. Pero mas nakakapagtaka na parang hindi man lang niya. Namamalayan kung gaano iyon ka-extraordinaryo, habang sinisilip ang babaeng tumatawa lang doon. Naisip niya sa sarili na kung patuloy niya itong oobserbahan, malamang ay maiintindihan din niya kalaunan. Pagkatapos, isa na namang madaling araw ang nagsimula. 2 designer, isang matanda at isang bata, ang nakaupo sa harap ni Penelope. Pareho silang may hawak na mga blueprint sa kanilang mga kamay. Gulat na gulat silang nakatingin dito. Sino ba sa mundo ang gumuhit ng mga planong ito? Tuwang-tuwa naman ang matandang lalaki. Kung gagawin natin ito ayon sa disenyong ito, malamang nabababa ng malaki ang gastos kumpara sa mga heating system na ginagamit natin ngayon. Yumuko paharap si Penelope at nagtanong, talaga bang pwedeng gawin ang mga tubo mula sa materyales na mas mura kaysa sa tanso? Hindi pa rin sigurado ang 2 designer.
Kakailanganin nating subukan ang iba't ibang materyales, pero tingin ko ay malaki ang posibilidad. Itinuro ni Penelope ang drawing. Para sa mga ordinaryong tao na hindi kayang bumili ng marmol, napakaganda kung mai-install pa rin ang paraang ito. Ipinaliwanag ng batang designer. Ang paraang ito ay nagpapainit sa pamamagitan ng pagsunog ng apoy sa furnace, kaya siguradong mas mataas ang thermal efficiency nito kaysa sa karaniwang fireplace. Bukod doon, ang mainit na tubig na ginagamit sa floor heating ay puwede ring gamitin sa paliguan. Sobrang praktikal nito. Kung talagang mabubuo ito base sa mga planong ito, magiging isang makasaysayang imbensyon ito. Biglang sumulpot si Arwin mula sa kung saan, nakatayo sa likod ng sofa, at mayabang na nagsabi, lahat ng magical engineering ay ako ang gumawa. Humanga ng husto ang matandang designer sa kanya. Tunay kang kahangahangang mage. Walang duda, isa kang henyo. Sinabi ni Penelope sa kanilang dalawa, ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan sa loob ng kastilyo, kaya doon nyo na gawin ang inyong mga eksperimento. Magalang na yumuko ang dalawang designer. Masusunod po, susundin namin ang inyong utos. Dito na nagtatapos ang ating meeting para sa araw na ito. Dumating ang hapon, at ang sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa mga siwang at pinto ng kastilyo, sa loob ng tahimik na palasyo. Umalingaw-ngaw ang mabilis na mga yabag, na bumasag sa katahimikan. Naglalakad si Arwin sa likuran ni Penelope. Sinisikap niyang kumalma, pero sa loob-loob niya, ay nagpapanik na siya. Teka, bakit ba siya sunod ng sunod sa akin? Bigla siyang humarap at diretsahang nagtanong, saan ka ba pupunta? Nautal si Arwin, hindi alam kung paano sasagot. Wala. Sinasamahan lang kita ng bahagya sa paglalakad, habang naka-cross arms, idinagdag niya. Babalik din ako, para kausapin silang muli. Sabi ni Penelope, ganoon ba? Tumalikod siya na may malungkot na mukha. Hindi mo na kailangang gawin yan. Dahil doon, nataranta si Arwin at mabilis siyang hinawakan para pigilan. Teka lang. Kinagat niya ang kanyang labi at mukhang naiirita. Nagmamadali ako tungkol sa nangyari noong nakaraan. Namumula sa hiya, kinamot ni Arwin ang kanyang ulo. Sabi niya tungkol doon, hindi ko talaga alam. Nagulat si Penelope. Ano? Yung ekspresyon na yon, hindi niya mawari kung ano ang ibig niyang sabihin. Anong ibig niyang sabihin sa noong nakaraan? May nangyari ba? At bigla niyang naalala. Ang tinutukoy mo ba ay si Baron Halo? Tumango si Arwin. Biglang nagbago ang mood ni Penelope. Sa malamig na boses, sinabi niya. Sayang ang nangyari, pero hindi mo na talaga kailangang mag-alala pa. Kung tungkol doon, maayos lang ako. Mabuti naman kung ganoon. Naiwang nakatayo si Arwin sa lugar na iyon, tila walang magawa habang nakataas ang kamay, pero hindi na nakapagsalita pa. Nang gabing iyon, nagbihis si Penelope ng komportableng pantulog at humiga sa malambot na kama sabay buntong hininga. Sobrang gulo at nakakalitong araw nito. Tulala siyang nakatingin sa kisame, habang inaalala ang sandaling iyon. Noong mabalitaan kong patay na ang asawa ko, ang pinakainalala ko ay kung ano na ang dapat kong gawin sa susunod. Malabo ang kinabukasan ko simula pa lang. Sa katunayan, isa lang itong political marriage. Paano naman ako magkakaroon ng nararamdaman sa isang lalaking nagpakita lang noong gabi ng kasal at pagkatapos ay bigla na lang naglaho? Tinanong niya ang sarili. Hindi ito ang inaasahan ko noon. Kinaumagahan, punong-puno ng mga dokumento ang mesa ni Penelope. Habang binabasa niya ang mga ito, napadaing siya, lalabas na yata ang mga mata ko. Hawak ang isang report, sa wakas ay sumabog na siya. Sinong sisingil ng lodging management fee para sa autumn sa night order gayong pang spring pa lang ang gamit? Kailangan kong kumita ng malaking pera sa kahit anong paraan. Baka ang paghuli ng mga monster na lang ang tanging paraan. Ang yumaong asawa ko ang orihinal na gumagawa ng mga papeles na ito. Isinantabi muna ni Penelope ang isiping iyon. Hindi ito ang oras para magdrama. Matapos ang 2 oras na diretsong pag-aayos ng mga dokumento, hinilot niya ang kanyang noo sa pagod. Pagod na ako. Kailangan ko nang makaisip ng business plan para sa ari-arian na to sa lalong madaling panahon. Mabilis niyang nilipat-lipat ang nagtataas ang tumpok ng mga record, naghahanap ng kahit anong ideya na makakatulong. Hinigod ni Penelope ang sumasakit niyang braso, nawawalan na siya ng pag-asa. Mukhang lahat ng mahalagang impormasyon sa mga record na ito ay wala ng pakinabang. Kinuha niya ang kanyang fountain pen at nagsimulang magsulat. Simula ngayon, kailangan ko nang gawin ang lahat ng mag-isa, dapat ko nang baguhin ng tuluyan ang paraan ng pag-iisip ko. Pagkatapos, isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Paano kaya kung subukan kong gumamit ng modernong business model? Kadalasan, ang mga pinakasikat na pagpipilian ay mga cafe at tindahan ng damit. Pero sa gulo ng buhay ngayon, maganda kayang ideya ang paggastos sa mga mamahaling bagay. Napangiti na lang ng pilit si Penelope sa kanyang sarili. Siguradong masyadong malaki ang kailangang puhunan doon. Kaya sisimulan ko muna sa maliit. Nang hindi nag-iisip, nahawakan ng kanyang mga daliri ang kapirasong tinapay sa plato. Lumingon si Penelope at sinabing, Jezzel,
Kumuha ka ng tubig para makapaghugas ako ng kamay. Yumukod si Jezelle. At sumagot, opo, aking ginang. Paulit-ulit na kinuskus ni Penelope ang sabon sa kanyang mga kamay, pero hindi pa rin ito bumubula ng maayos. Napasinghal siya sa inis. Hindi talaga bumubula ang isang to. Bigla niyang tinitigan ang bar ng sabon. Ngayong naisip niya, wala palang banggo ang mga sabon sa mundong ito. Kahit ang kalidad ng sabon mismo ay hindi rin maganda. Pagkatapos itong gamitin, nagiging tuyo at magaspang ang balat. Kaya naman ang mga noble at ang mayayaman ay gumagamit ng mga mababangong langis para alagaan ang kanilang balat. Pero masyadong mahal ang mga scented oil, kaya ang karamihan sa mga mahihirap ay nagtitiis na lang sa magaspang at bitak-bitak na balat. Habang hawak ang isang bar ng sabon, nakaisip si Penelope ng isang bagong business idea. Sa hindi malamang dahilan, parang sulit itong subukan. Naglakad siya papunta sa isang pinto at paulit-ulit na kumatok. Nariyan ka ba sa loob? Isang boses ang sumagot mula sa loob. Wala. Pagkaraan ng ilang sandali, naubos na ang pasensya ni Penelope. Nariyan ka, di ba? Sigurado akong nasa loob ka, di ba? Sa sobrang inis, biglang binuksan ni Arwin ang pinto. Sa totoo lang, ano ba ang kailangan mo? Ang kanyang talim ng tingin ay parang handa ng lamunin ng buo si Penelope. Kapag ang sasabihin mo ay hindi importante, patay ka sa akin. Dumirekta na agad sa punto si Penelope, nabalitaan kong marami ka ring karanasan pagdating sa alchemy. Totoo ba yon? Natigilan si Arwin. Tama yon. Pero teka, hindi mo naman itatanong sa akin kung paano gumawa ng ginto, di ba? Hindi kayang gumawa ang mga mage ng bagay na hindi naman talaga nag-e-exist. Agad siyang tumanggi. Hindi yon. Tiningnan siya ni Penelope na kumikinang ang mga mata at sinabing, turuan mo naman akong gumawa ng sabon. Tulalang napatingin si Arwin sa kanya. Ano? Sabon? Ako si Arwin, isang ipinanganak na henyo. Pumasok ako sa Mage Tower sa edad na 3 at lumaki sa gitna ng napakaraming kayamanan. Isa akong tao na naglalabas lang ng bagong imbensyon tuwing 10 taon. Habang tinitingnan ang porsigidong mukha ni Penelope, hindi siya makapaniwala na sa dami ng talento niya, inuutusan lang siyang gumawa ng isang bagay. Nakasing simple ng sabon. Ang isang taong katulad ko, tapos tatanungin lang kung paano gumawa ng sabon. Hindi ba't yan ang unang itinuturo? Kapag nagsisimula pa lang mag-aral ng mahika. Agad na nagpaliwanag si Penelope, sa tingin ko, ay may hindi tayo pagkakaintindihan. Hindi ito ang ordinaryong sabon. Nakangiti niyang ibinahagi ang kanyang plano. Gusto ko itong gawin gamit ang mga green herb, nanlaki ang asul na mga mata ni Arwin. Sandali, ano naman ang espesyal sa paggawa ng sabon gamit ang mga green herb? Naisip ni Penelope ang isang bukid na puno ng mababangong bulaklak at damo habang matiyaga siyang nagpapaliwanag. Una sa lahat, ang amoy nito ay magiging mabango at nakaka-refresh. Mas malilinis din ito ang balat at makakatulong na mapanatili ang init ng katawan kahit ang mga ordinaryong tao na hindi kayang bumili ng mamahaling pabango ay may enjoy ang mga epektong ito sa paghuhugas lang ng kamay gamit ang sabon na to. Nanatiling matatag ang tingin ng mga mata ni Penelope. At dahil ang mga green herb ang pangunahing sangkap sa mga gamot, posibleng magkaroon din ito ng epekto na nakakapagpabata ng balat. Sumigaw si Arwin, kalokohan yan. Tapos ay napatigil siya. Hindi naman pala masyadong kalokohan. Ang mga green herb ay mayroon ng kakayahang magpagaling ng mga sugat. Pagkatapos niyang mag-isip habang nakahawak sa kanyang baba, sinabi niya ang kanyang presyo. Sa pagkakataong ito, 50-50 tayo. Walang tawad. Kung hindi, hindi ko gagawin. Habang nakatayo doon, tahimik na nagkwenta si Penelope. Ang paggawa ng sabon mismo ay hindi mahirap, pero ang paglalagay ng